106 na kongresista o 1/3 ng mga miyembro ng Kamara ang kailangang bumotong pabor para lumusot sa plenaryo ang impeachment ni Vice President Sara Duterte. Now, mga kaibigan, in the past days, napapanood ng buong Pilipinas ang mga nangyayari sa Kongreso, particularly doon sa testimonya ni a certain Madriaga. Ang napakabuti po dito, you can just watch this. Tingnan mo yung critical points. Dahil sa social media, yung mga tao na mismo ang nagre-react. Ibig sabihin, parang nagiging witness na sila. No, yung litrato na pinagawas niya, pinalabas niya, hindi totoo yan. Saan ang galing? Galing sa tao mismo. So, pambihira yung evolution ng ating communication. Kaya congratulations sa founder ng Facebook, ng Viber, o ano-ano dyan, at saka sa cellphone. Ngayon, lahat ng action makikita. Lahat nakikita ng mga tao, i-report ka agad. One example, yung sinabi niya, itong painting ay inutusan ko yung tao ko na mag-donate or magbigay. Sabi naman nung isa, hindi totoo yan, akin yan. So, ang nagiging witness yung sambayan ng Pilipino. Number 2, yung cheque. Alam mo, maraming retired na galing sa bangko, maraming galing sa gobyerno. So, nakikita nila. Sabi niya, mali yung cheque. Kung tingnan mo, makita mo yung isa, makita mo, but the same date. Mga tao na mismo yung mga nagpa-participate, no? Yung sinabing, ito, ako yung nag-deliver, nandyan para sa'yo. Siya mismo ang nagsabi. Yung tungkol doon sa school, yung sa Sara Duterte, pinapalabas na, humingi ng tulong. Sabi na nung dean, hindi totoo yan. Sa eskwelahan namin, we are not tolerating it. So, yung mga tao nang nagre-react. Kaya napakaganda po ng resulta ng hearing. At saka, the more you will bring somebody there, at nakikita nila, mabigat yun. At sila mismo yung nagre-react. Yun po yung maganda dito sa Pilipinas. At ito po ay napakagandang reaction ng public. Good or bad, whatever input that you can, mabigay doon sa sambayan ng Pilipino or concerned parties, makakatulong yun. Alam mo, we are not perfect. Lahat tayo ay nagkakamali. The only best thing to do is to accept na yun, pagkakamali ko yun. And to correct it. Mali yung sinabi ko. Wala namang mawala doon eh. Parang merong in-interview si Congressman, si Ted Filon. Hindi namin trabaho titingnan yung mga evidence. Anong trabaho nyo? You have to determine the substance. Ano ba yung laman? So you have to ask. So, mga kababayan, ang punto ko dito, gumagalaw na yung sambayan ng Pilipino. This is a good sign. Yung vigilance ng sambayan ng Pilipino ay makikita natin. Ito po ay napakaganda sa demokrasya. And again, ulitin ko, kung meron man tayong mga shortcoming, pagkukulang, accept it. Ganun lang naman yan eh. Hindi naman pwedeng lahat perfecto ka. Pag-aaralan po natin. At, let's be watchful and attentive sa lahat ng proceedings and titingnan po natin kung ano yung magandang gawin. At saka pinsan, let's be watchful also. Makikita mo, lahat ng nilalabas yun, negative. Hindi naman balanse. Isang newspaper yan, lahat tungkol kay Sara. Yung lahat ng mga negative, yun ang pinapalabas. Sa 10, isa lang yung isa. But again, nasa sambayan ng Pilipino po ang paghuhukom. And at the end of the day, we will be exercising our right of suffrage. Bubuto din po tayo pagdating ng panahon. Na yung mga tao na mismo nagsasabing lahat ng mga presentation, assuming majority, ay hindi totoo. So therefore, wala pong substance, walang laman. Kung walang laman, di talunin nyo na yan. Ibig sabihin, okay, i-archive na namin ito. Wala palang ebidensya yan eh. Tapos. Then tuloy po tayo, concentrate tayo sa oil crisis, yung fuel. Magandang pakinggan ng sambayan ng Pilipino. Okay, I move, Mr. President, to remove the value-added tax. Ito, amin na ito. Bababa na yung presyo ng gasolina. Pero itong ginagawa ng impeachment, maubos lang yung oras ninyo dyan. We will discuss soon why very important to protect the intelligence funds and the confidential funds. In other episode, babanggitin po natin because yun po yung isa sa haligi to stabilize the government. Marami po taong gustong masira yung ating gobyerno. Hanggat sa muli, this is Councilor Danny Dayang Hirang. Ang ganda ng Pilipinas po. Malin natin ito. Till next time, see you again. Maraming salamat and bye-bye for now. A political analyst, Danny Dayang Hirang, shares his commentaries and analysis on the latest issues. As a veteran public servant, offering his insights and critical thinking,
As an educator, he speaks the truth that matters. Our seasoned legislator, Danny Dayang Hirang, is live every Monday, Wednesday, and Fridays. Follow us on our social media platforms for more details. Mahalin natin ang Pilipinas.